Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para nga po dito sa lagay ng ating panahon. Yung northeast monsoon o yung amihan ay apektado pa rin po niyan yung parte ng extreme northern Luzon at northern Luzon. Pero yung Metro Manila hanggang dito nga po sa may parte ng Mindanao ay umiiral na nga po yung mas malakas na pagbugso ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, wala naman po tayong posibleng bagyo na minomonitor hanggang sa unang linggo ng January 2024. Pero asahan po natin yung mga pag-ulan dahil nga po sa pagsasalubong ng amihan at ng easterlies. Dumako muna tayo sa ating rain map animation kung saan yung mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan. Mamaya nga pong alas 10 ng gabi, dito nga po asahan natin na magkakaroon ng mga tsansa ng pag-ulan ng Central Luzon at extreme northern Luzon. Pero yung malaking bahagi ng ating bansa ay magiging maayos at maganda naman ang lagay ng panahon. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan sa parte ng Polillo Island, Bicol region. At asahan din natin may mga tsansa ng pag-ulan dito sa may parte ng Catanduanes at ilang bahagi ng Visayas. Dito naman po sa may eastern section naman po ng Mindanao, asahan natin mayroon din pang tsansa ng pag-ulan, lalong-lalo na nga po sa Dinagat Island at saka sa may parte ng Surigao. May tsansa rin po ng pag-ulan ang northern portion ng Palawan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast na mapapansin natin yung pagkilos ng ating mga weather system at by December 28, no? Dito mapapansin natin na mas lalakas pa ng bahagya yung easterlies at hihina ng kaunti itong northeast monsoon o yung amihan. Kaya asahan natin magiging malinsangan ng lagay ng panahon, pero yung extreme northern Luzon at northern Luzon magiging maayos at maganda naman po yung sitwasyon ng lamig ng ating panahon dyan. Pero pagdating po ng December 31, dito nga po mapapansin natin na muling bubugso o lalakas yung amihan at magkakaroon ng shear line na magdadala ng pag-ulan sa parte ng extreme northern Luzon at central Luzon. By January 1, yung shear line pa rin ay posibleng magdulot pa ng pag-ulan yan sa may parte pa rin ng central Luzon. Kaya iba ay pag-ingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga po yung shear line ay magdadala ng mga pag-ulan sa ating bansa. By January 3, dito mapapansin natin shear line pa rin po yung makaka-apekto sa ating bansa at yung lakas ng amihan by January 3 ay aabot po yan hanggang parte ng Visayas at apektado naman ng shear line yung parte ng Mindanao. Pagdating naman po ng January 4, dito dahan-dahan naman aangat muli yung shear line, hihina ng bahagya yung northeast monsoon. At pagdating naman po ng January 5, dito mapapansin natin tuloy-tuloy may mga tsansa ng mga malalakas na pag-ulan ang parte ng Mindanao at ng Visayas. Kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil magiging maulan nga po yung 2024 ng parte ng Mindanao at ng Visayas. At pagdating naman po ng January 6, dito nga po mapapansin natin bubugso muli yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at makaka-apekto po yan sa halos sa hanggang gitnang bahagi ng ating bansa. Inuulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili po tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman po natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer: please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happen that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.